Sa industriya ng pagmamarino, makikita mo pa rin sa mga balita na maraming barko ang nagbabanggaan sa kabila ng malawak na karagatan at isa sa mga dahilan nito ay ang kakulangan sa kaalaman at sa hindi pagsunod ng mga regulasyon at patakaran na nakasaad sa COLREGS. Kaya't sa video na ito ay ating hihimayin at ipapaliwanag ang bawat rules ng COLREGS o Rules of the Road nang sa gayoy ating matutunan ang nararapat nating gawin kung tayo'y nagnanabigasyon upang maiwasan ang aksidenteng pagkakabanggaan, lalong-lalo na tayong mga deck officers. Laging tandaan na buhay, kalikasan at profesyon ang nakasalalay dito. Ang COLREGS ay ginawa upang maiwasan ang ganitong aksidente, kaya't nararapat seryosohin at isapuso ang bawat batas na nakapaloob dito. Ngayon ay pag-uusapan natin ang Rule 5, which is lookout. Ito ay nakapaloob sa Part B ng COLREGS, which is the Steering and Sailing Rules, sa ilalim ng Section 1, which is Conduct of Vessels in any condition of visibility. Sa Tagalog, kung ano ang nararapat nating pag-uugali sa anumang kondisyon ng visibility, either mahamog o malabo ang paligid sa paningin o malinaw, sa ating paningin, nararapat tayong mag-lookout. Ayon sa Rule 5, it says that every vessel shall at all times maintain a proper lookout by sight and hearing, as well as by all available means appropriate in the prevailing circumstances and conditions, so as to make a full appraisal of the situation and of the risk of collision. So hihimayin natin ang statements. Every vessel, so sa lahat ng mga barko, shall at all times, nararapat sa lahat ng panahon, either tumatakbo ang barko nyo o kahit nakaangkorahe man. The duty shall maintain a proper lookout by sight and hearing. Ibig sabihin, maiging paglo-lookout gamit ang mata at pandinig, meaning that you are able to identify the type of vessels, its purpose, its intentions, sa pamamagitan ng kanilang mga pinapakitang navigational lights and shapes, at sa pagkakarinig natin sa kanilang mga sound signals, at sa kung anumang nakikita o naririnig ng isang lookout na siyang maaaring kapakipakinabang sa ating pag-a-analyze sa sitwasyon upang makaiwas sa collision o banggaan. Then, as well as by all available means appropriate in the prevailing circumstances and conditions, ibig sabihin na lahat ng mga paraan o equipment sa bridge na siyang maaaring gamitin, like binoculars, EKDIS natin, AIS radars, at sa kung anuman na equipment sa bridge na meron tayo, at sa kung anuman equipment o paraan ang naaayon o appropriate sa kasalukuyang sitwasyon o condition, katulad halimbawa sa situation ng restricted visibility, na ang naaayon dito, syempre, ang radar for collision avoidance. Kasi hindi mo naman makikita ang targets gamit ang binocular sa restricted visibility, at isa ring naaayong paraan na idagdag mo ay ang pagbubukas ng mga pinto mo na malapit sa bridge wings in order for you to effectively use your hearing senses para ma-identify mo ang mga malalapit na barko sa'yo through their fog signals, and also like the navigational warnings na nare-receive mo na magbibigay information sa'yo regarding sa weather or traffic conditions or any navigational hazards. You may also ask for additional lookouts like AB on the bridge. So iyan ang mga iilan na halimbawa sa statement ng all available means appropriate to the prevailing circumstances and conditions, mga naaayong paraan to carry out effective lookout. Then next is, so as to make a full appraisal of the situation and of the risk of collision. Ibig sabihin that given the information you gather by conducting proper lookout, you have the full picture and awareness now sa kung anong sitwasyon meron ka, like, did you pay attention sa kung anong nangyayari sa barko mo? Lahat ba ng equipment mo ay gumagana? Are they keeping your course and speed well? And also, are you fully aware na may risk of collision na magaganap to the other vessels? So that you may have the assurance also that the action you are going to take is safe or avoid the collision.
Also, take note na ang responsibilidad ng pagiging lookout ay hindi limitado sa pag-identify lang ng risk of collision at pagsusuri ng sitwasyon, kundi dapat mo ring magmasid sa mga crew na nagtratrabaho sa kubyerta o sa mga barkong in distress sa paligid at tiyakin mo rin na ang lahat ng mga kagamitan o equipment sa nabigasyon ay maayos at gumagana at pati na rin kung may maaring emergency na magaganap sa barko mo. Always be alert and vigilant. Ang pagsasagawa ng proper lookout ay napaka-importante na kung nararapat lang ay wala kang ibang gagawin na siyang makakaabala sa paglo-lookout mo. At dagdag pa riyan na ang duty ng paglo-lookout at pagtitimon ng barko ay magkahiwalay. Hindi mo pwedeng pag-lookoutin ang tao habang nagmamaneho ng barko. At ang gwardiya opisyal ng nabigasyon ang siyang may responsibilidad na siguruhing maisagawa ang maiging paglo-lookout sa lahat ng oras. Naway may natutunan po kayo sa ating episode ngayon. See you in our next video as we further discuss and explain deeply about the rules of the call regs. Please like and subscribe po sa ating YouTube channel and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa ating next videos. That's all for today. Thank you and bye for now.